So, good morning, everyone. I am Precious Gold Inkig, and for today's discussion, I'm going to discuss about basic computer programming using C# language. So, let's start our discussion. Okay, so in this discussion, we're going to talk about the first basic codes about C# language. First is the variables. Second is the data types. Third is the operators. And the other one is the output. Yun yung apat na topic na pag-uusapin natin for today's discussion. So let's start muna with the variables. So ano nga ba yung variables? So in C#, there are different types of variables. It is defined with different keywords. So isa sa mga example na makikita natin while using C# language na variable, example nun is first is yung int, which means integer. So, ano nga ba itong int? So, integer or int stores integers or whole numbers. So, yun yung tatandaan nyo sa int. Kapag int yung variable, it means nagsustore siya ng whole number or integers. So, itong int na to, nagsustore lang siya ng numbers without decimal points, such as yung whole numbers lang like 1, 2, 3 or negative 1, 2, 3. So, walang decimal. So, the next one is yung double. So, dito sa double naman, para siyang nagsustore ng number. But dito, sa double, pwede kang mag-store ng number with decimal. So, example nito is yung 19.99 or negative 19.99. So, anything na may decimal point, pwede nyo siyang i-store sa variable na double. Kapag whole number naman, pwede nyo siyang i-store sa variable na int or integer. So, next is char or car. It means character, no? So, yung char na to, it stores single characters such as yung mga singles letter lang like capital A, capital B, so on, or kaya yung small letter B, small letter A, basta single letter lang siya or single character. Na kapag isusulat natin siya or i-code natin siya, gagamitan natin siya ng single quote, yung isang quote sa taas kapag i-declare natin yung char. So, next naman is yung string. Dito naman sa string, it stores text such as kahit anong text or word na ilalagay mo. Like example, hello world, o kaya name mo. My name is Precious, pwede mo ilagay dun sa string. Anything na may more than one characters, pwede mo siyang i-store sa string na variable. So, dito naman, gumagamit naman siya ng double quote o yung dalawang quote sa taas kapag i-declare natin yung string sa code kapag nag-code tayo. So, last naman is yung bool. So, itong bool, it stores values with two states. Dalawa lang ang sagot dito sa bool. It's either true or false. So, itong bool na to, pumapasok siya sa part ng coding kung saan ina-ask mo sa process kung totoo ba yung ini-indicate sa program or hindi. Kaya ang dalawa lang ang pwede niya maging sagot lang. It's true or false lang. So, ganito tayo mag-declare ng variable. So, una is yung type or variable na diniscuss natin kanina, which is yung int or integer, double, char, ano ba isa? Bool, tsaka string. Ayan. Kahit anong type. And then, after ng type, isusulat mo i-code mo kung ano yung variable name mo. Example, variable name equals yung value. So, example nito sa kabila, int, and yung variable name is yung mynum is equal, yung value is equal to 5. So, yan yung example, paano mag-declare ng variable sa int or integer. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung syntax niya. Type, variable name equals value. Ganon din sa ibang variable, katulad dito. Double. Ang type niya is double. Ang variable name is my double num is equal to, yung value is equal to 5.59b. Lagyan natin ng b sa dulo kasi dalawa yan. It's dalawa na nagsustore ng with decimal na numbers, it's either double or float. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, yung double, meron siyang mas maliit na storage ba ang tawag doon? Mas maliit na storage siya kaysa sa float. Mas malaki yung space na masasakop ng float kaysa sa double. Kaya kung gagamitin niyo yung double, mas maganda gamitin kasi hindi siya nakakapag take up ng space. So katulad lang siya ng pag-declare ng variable. Kapag double ang gagamitin mo, lalagyan mo lang ng d sa dulo kasunod ng value. Kapag float naman ang gagamitin mo, letter f naman yung ilalagay mo sa value. So example, float and then my float num is equal to 5.99f. Yun. Kapag yun, ang declaration na yun is for float naman. Ang example dito, double and yung variable name, my double num is equal to 5.99b kasi double yung ginamit natin. And next naman, yung car. Pag-declare ng car is katulad ng sa iba, car, yung type, variable name is yung my letter, equals to, yung value is letter D. Ginamitan niya ng
single quote, at saka ang value niya is capital D. So tama yan kasi isang character lang naman ang ginamit niya. Next naman is yung bool. So type, bool, variable name, my bool is equal to true. Kasi yun yung dalawa lang ang pwedeng maging sagot sa bool, true or false lang. So next is yung string. So string, yung type, variable name, my text equals to hello. Yan, tapos ginamitan niya ng double quote. And then, every declaration ng variable na to, lalagyan natin siya ng semicolon sa dulo para hindi mag-error. So, yun lang naman sa variables. Next, we're going to talk about naman yung data types. So, dito sa data types, pag-uusapan natin yung equivalent ng bawat data types. Ayan, or meaning. So, first is yung integer. Katulad ng sinabi ko kanina, integer types stores whole numbers, positive or negative, without decimals. Next is yung float. Float and double data types can store fractional numbers or decimal, such as yung 9.99 or 3.14. Ayan. So, next is char. Data type is used to store a single character. Ayan. Like A with single quotation and or C with single quotation din. Next is Boolean. So a Boolean data type is declared with a bool keyword and only take the value of true or false, katulad ng sinabi ko kanina. So the string data type is used to store a sequence of characters or text, and it must be surrounded by double quotes. So katulad ng example ko kanina, ganito lang din yung pag-declare ng data types. Kung nakikita nyo. So next is output. So dito naman, to output values or print text in C#, you can use writeline and parenthesis method. So every time na magkukuha tayo ng output ng dineclare natin or ng kukuha tayo ng something from the user sa program, gagamitan natin ng writeline parenthesis method. So ito yung example niya. Ang syntax ng declaration ng output is ito, console.writeline. And then open parenthesis. Sa loob ng parenthesis, lalagyan nyo ng double quoting since string ang gagamitin mo sa writeline. And then, ilalagay nyo dun yung text nyo, kahit anong text. And then, meron pa ditong isang example sa baba, console.write. And then, parenthesis, your text sa loob. So, let's move on to the next one. Yan. So, next is the operator. So, ano nga ba yung operator? So, operators are used to perform operations on variable and values. So, we use the plus operator to add together two values. So, isang example lang yun ng operator. So, although the plus operator is often used to add together two values, it can also be used to add together a variable and a value, or a variable and another variable. So, basta gagamit ka ng operator, pwede mong i-add yung dalawang values, one value to another value, or i-add yung variable to variable, or pwede rin i-add yung variable at saka value na magkaiba. Yan. So, ganito yung syntax ng pag-declare ng operator. So, type variable name is equal to variable 1, and then yung operator mo, variable 2. So, ang example dito is yung int, which is yung type, and then yung variable name is x, since int siya, equals to, yung variable 1 natin is equal to 100, and yung variable 2 is 50, and yung operator natin is plus. Kaya ang magiging answer dito is 150. So, pinag-add yung dalawang variable. So, speaking of operator naman, meron tayong iba't ibang uri ng operators. So, there are three types of operators. First is yung arithmetic operator, second, logical operator, and comparison operator. So, let's talk about first about the arithmetic operator. So, itong arithmetic operator, dito pumapasok yung addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment, and decrement. So, kapag gagamit tayo ng operator, naka-indicate dito kung ano yung mga symbol na gagamitin natin para ma-execute ng maayos yung pag-add ng values natin. So, ganito naman yung itsura kapag i-code natin siya. So, example sa addition, x plus y sa addition. Kapag subtraction is x minus y naman. Kapag multiplication, ang gagamitin natin is yung asterisk. Kapag division, yung gagamitin natin is yung slash. Kapag modulus naman, modulus means to return the division remainder. So, example, x modulus y, ang x natin is 4 modulus 2. So, parang dinivide mo yan, 4 divided by 2. 0, di ba? Kasi walang remainder yon. Kaya 0. Next is yung increment. So, yung increment naman, it means increases the value of a variable by 1. So, example, x increment. X plus plus yung increment, sign ng increment. So, example, ang x natin is 5. Then, in-increment mo siya. So, magiging
x plus plus is equal to 5. Hindi, is equal to 6 since yung x natin na value is equal to 5, yung original value niya. Kapag in-increment natin, magiging 6 siya. Kapag decrement naman, decreases the value of a variable by 1. So, ang sign niya naman is ito, x minus minus. Yan. So, example niyan, halimbawa, x natin is equal to 5, then dinecrement natin, x minus minus or x decrement, magiging 4 siya. Kasi minus na, nag-minus tayo ng 1. So, ito lang yung mga arithmetic operator na pwede natin gamitin. So, madali lang siyang tandaan. Next is yung logical operator. So, as with comparison operators, you can also test for true or false values with logical operators. So, yung comparison operators and logical operators, it answers the questions with true or false. So, logical operators are used to determine the logic between variables or values. So, ito naman siya. So, itong dalawang and, logical and ang tawag dyan. It returns true if both statements are true. So, nakalagay dito, example, x is less than 5 and x is less than 10. So, totoo ba yun? So, example, ang x natin is equal to 5. So, ang nakalagay dito, x is less than to 5 and logical and x is less than to 10. So, magiging false din yung sagot sa logical. Next is yung logical OR. Kapag OR naman ang gagamitin natin, gagamit tayo ng dalawang straight na slash. So, it returns true if one of the statements is true. So, dito balik tayo sa logical end. Kapag sa end, yung dalawang statement na pinagko-compare mo is parehas false, false yung i-return niya. Pero kapag ang statement mo is isa false and yung isa true, false pa din yun. Kasi end yung ginamit mo. Kapag end ang gagamitin natin, kailangan both statement is mamimit niya na true para mag-true yung sagot. So, kapag parehas true ang sagot, true ang i-return. Kapag may isang false, may isang true, false ang i-return. Kapag parehas false, false pa rin yung i-return. So, magkaiba sila dito sa logical OR. Kasi dito sa logical OR, kapag kahit isa lang yung statement na true, magre-return siya ng true kahit yung isang statement is false. Example, nag-logical OR ka, dalawang statement mo is yung isa true, yung isa false. Pero dahil OR, logical OR ang gamit mo, kapag gano'n na ang nangyari, true pa rin yung i-return niya kasi OR naman yung ginamit mo. Unlike kapag sa end, kapag may isang false sa statement mo, false na agad yung i-return mo. So, ito naman, next, logical NOT. Gagamitin natin yung exclamation point. Reverse the result, returns false if the result is true. So, example nito, x exclamation point is equal to 5. So, ang ibig sabihin nun, x is not equal to 5. Kasi nilagyan natin ng logical NOT. Ganun lang kasimple. Okay, let's move on sa comparison operator. So, comparison operators are used to compare two values or variables. So, this is important in programming because it helps us to find answers and make decisions. So, the return value of a comparison is either true or false din, katulad nga sa logical operators. So, ito naman yung declaration ng operator sa, ano ulit tawag doon? Comparison operator. So, gagamitin natin yung equal to. Kapag equal to, double equals. Not equal, may not. Gagawin exclamation point, equal. So, greater than, greater than equal, less than equal. So, yun lang naman yan. So, good day everyone. I'm Precious Gold Inky. And so, we're here today again for the continuation of our discussion yesterday about basic programming codes about C# language. So, kung kahapon, tinalakay natin yung basic programming code about C#, ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon ang programming control structures. So, dito papasok or dito natin magagamit kung ano yung mga pinag-usapan natin kagahapon. Okay, so, let's start muna. What is programming control structures? So, programming control structures are constructs that manage the flow of execution in a program, determining the order in which statements are executed based on conditions or repetition. These structures make programs flexible and dynamic. So basically, itong programming control structures, ito yung nakapaloob mismo sa pagbuo ng coding sa loob ng program. So itong programming control structures has 3 types. Meron siyang 3 types. First is yung sequential control or yung tinatawag nating default flow ng program natin. So itong sequential control is a default flow where instructions are executed one after another. So ang sequential control, dito papasok yung pagpaplano ng paggawa ng programming, yung step-by-step procedure na gagawin natin sa pag-code ng program natin. Ang best example ng sequential control ay yung flowchart. Bakit nga ba flowchart? So, ang flowchart is ang flowchart, sabi dito, flowcharts use simple symbols to depict the flow of instructions in a program, making it easier to understand the linear sequence of steps. So, para sa mga beginner na
na nagko-code or nagko-coding, ang pinaka nakakatulong talaga sa kanila para maging maayos yung flow ng program nila is yung flowchart. Kasi dito naka-indicate kung ano yung pagkakasunod-sunod ng gagawin mo sa loob ng program. And meron ding mga equivalent yung symbols doon para mabasa mo yung program mo kahit flowchart pa lang yung ginagamit mo. So example nga yung nandito sa picture, yung oblong is yung symbol niyan is to start or end the program. Then yung rectangle is yung process ng program. Then yung input and output means yung trapezoid. And then yung decision is yung diamond. And yung nagko-connect sa mga program na yan is yung arrow na nakikita natin sa gitna. So, yan lang naman yung pinakamagandang example ng sequential, ang tawag doon? Sequential control ng programming. So, let's move on to the next type of control structures. So, ang next is the one we called conditional control. So, itong conditional control also means decision making. So, dito, ina-execute ang different code paths based on conditions. So, best example ng conditional control is yung if, else, or switch na control structure. So, we were going to talk about this ngayon. Conditional control. First example ng conditional control is yung booleans. So, kung natatandaan niyo yung discussion kahapon, booleans nga is one of the variable or data type which is yung output niya or yung value niyo if yung value niya ay either true or false. Kaya ang nakalagay dito, very often in programming, you will need a data type that can only have of two values like yung yes or no, on or off, and true or false. So, dito sa C#, bool data, for this, C# has a bool data type which can take the values true or false. So, iisa siya sa conditional control kasi nag-output siya ng dalawang values which either yung yes or no, on or off, and true or false. So, kaya siya napasama sa conditional control. Ang example naman itong conditional control is this one. Ang syntax niya is, syempre, bool kasi bool ang gagamitin natin. And then, variable name equals yung value na magiging output. It's either yung true or false, or yung yes or no, or yung on or off. So, meron nga ditong example. Ito yung example. Bool, and then yung variable name niya is yung is C# fun. And then, equals yung value niya is true. And then, meron siyang pangalawang declaration, bool, and then yung variable name is yung is fish tasty, and equals yung value is yung false. Syempre, kapag ang kukunin natin yung output, ito yung syntax ng output. So, console that right line, and then ide-declare nyo yung variable name na gagamitin nyo or yung output na gusto nyong makita. So, dito yung unang output is yung console that right line, and then dineclare niya yung is C# fun. So, ang magiging output niyan is true kasi dineclare niya sa una, which is yung C# fun, yung value niya is true. Yun lang yun. And then, yung second output naman, console that right line, then dineclare niya yung is fish tasty, which is yung value niya is false. Kaya ang i-return din niya na output is false. So, naintindihan ba? Okay, sana naintindihan. So, let's move on to the next conditional control. Meron pa pala. Ayan. A Boolean expression returns a Boolean value true or false by comparing values or variable. So, this is useful to build logic and find answers. So, for example, you can use a comparison operator. So, hindi lang siya, yung paggamit ng Boolean is, hindi lang siya pwedeng i-declare mo yung value. Pwede rin siyang gamitan ng comparison operator. So, kung naaalala nyo, ang comparison operator, ito yung example ng mga comparison operator. Yung equal to, not equal, greater than, less than, greater than equal, or less than equal. So, sa Boolean, pwede nyo rin gamitin yan. Yan. So, sa Boolean, pwede nyo rin gamitin yung comparison operator such as yung greater than or yung iba pang example nun to find out if an expression or a variable is true. So, ito yung example naman. Ang syntax kapag gagamit tayo ng comparison operator is ganito. So, ang example naman ng pag gumamit tayo ng comparison operator sa bool is ganito. So, i-declare natin yung value, example, int x is equal to 10, and then int y is equal to 9. And then, ipiprint natin or kukunin natin yung output. So, console that right line, x is greater than y. So, dito sa bool, syempre, kung nakikita natin, ang x is equal to 10. And then yung y is equal to 9. So, magiging true siya. I-returns niya 2 because 10 is higher than 9. And then yung second example naman, int x is equal to 10. Ayan yung dineclare nating variable or value. Tapos, nung kinuha natin yung output, console that right line, x is equal to 15. So, magre-return siya ng false kasi yung x natin, dineclare natin as 10. And then yung right line or yung output is 15. Kaya magre-return siya ng false kasi yung 10 is not equal to 15. So, ganun lang yung example ng paggamit ng comparison operator sa Boolean. So, next is yung if-else. So, dito sa if-else, you can use logical conditions to perform different actions for different decisions when using if-else. So, dito sa C# has the following conditional statements.
use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. So gagamit tayo ng if kapag yung condition natin is magre-return ng true. Next, use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. So dito sa else, gagamit tayo ng else kapag yung specific block of code natin na ginawa is magre-return ng false. So kung yung if true yung kung yung if yung condition sa kanya is true, sa else is false naman. Next, use else if to specify a new condition to test. So if the first condition is false. So kapag yung if nag-false, papasok siya sa else if. And then dito may bagong sa else if may bagong condition kung saan pwedeng mag-return ng true yung output nyo. And then lastly, use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. So kapag maramihan naman yung block of code na gagawin natin or yung kailangan gawin, we can use the switch statement man. So para mas malinawan kayo, ito yung example ng if. So use if statement to specify a block of code to be executed if a condition is true. So ito yung syntax niya. If, and then parenthesis, sa loob nun yung condition mo. And then, under nun, ilalagay natin yung block of code na gusto natin gawin kapag nagawa yung condition. Okay? So ang example dito, if, and then yung condition niya, 20 is greater than 18. So kapag ang 20 is greater than 18, ito yung gagawin niya. So console.writeLine, ipiprint yung 20 is greater than 18. So dahil true yun, ito yung i-return niya. Magiging output niya is yung 20 is greater than 18 kasi nag-true yung statement. Okay? Next naman, yung else. Use else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false. So kanina sabi ko, kung yung if is true, yung else naman is false. So ang example nito, ganito. Ito yung syntax niya. So if, katulad kanina, condition, and then under nun, yung block of code na gagawin kapag nag-true yung statement, and then sa baba nun, else. And then under ng else, ilalagay nyo naman kung ano yung block of code na gagawin kapag nag-false yung statement. So, balik tayo dito sa example. Ang example, int time is equal to 20. So, ito yung nakadeclare. Yung time is equal to 20. And then, ito na yung condition. If time, which is yung 20, is less than 18, under nun, console.writeLine, good day. So, kapag yung time daw is less than 18, ang gagawin ng program is ipiprint yung good day kasi yun yung under doon sa condition. Else naman, console.writeLine, good evening. Ibig sabihin, ng else, hindi niya na-meet itong condition dito sa if. So, time is less than 18. Kung hindi yan tama, it means yung time is greater than 18 kasi nag-false yung condition na yung time is less than 18. So, ang magiging output niya is good evening kasi yung condition is hindi niya na-meet dito sa if, which is yung good day na i-execute. Kaya naging good evening yung answer. So, sana naiintindihan yung explanation. Let's move on to the next. Else if naman. So, use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. So, ito naman ang example niyan. Katulad lang ng dalawa kaganina, dinagdagan lang natin ng else if. So, itong else if is nakalagay between yung if and else. So, yung else if, pwede nyo siyang gamitin kahit ilang beses. Pero yung if and else, iisang beses nyo lang siya sa program gagamitin. So, ito yung example. Yung syntax niya, if, and then meron tayong first condition, and then under ng first condition is yung code to be executed if the condition is true. So, yun yung first condition pag nag-true yun. Else if, block of code to be executed if the condition 1, which is yung unang condition, is nag-false. So, kapag nag-false yung first condition, dito siya mapupunta sa else if. It means may second option siya. And then, kapag nag-false pa rin dito sa second condition, mapupunta na siya sa else, which is false na. Okay? So, ito nga yung example. So, example, int time is equal to 22. So, ang time natin is 22. Dineclare na time. So, if time is less than 10, ipiprint natin yung good morning. Kapag if less than 10 lang yung 9. Else if time is less than 20. So, kapag less than 20 siya, ipiprint natin yung good day. So, kapag wala naman dun sa dalawa, hindi siya less than 10, hindi rin siya less than 20, mapupunta tayo sa else, which is ipiprint yung good evening. So, ang time natin na nakadeclare dito is 22. So, kapag napunta siya dito, if yung unang condition, magpo-false na dyan kasi less than 10 yun. So, false. Mapupunta siya sa else if, magpo-false ulit siya kasi less than 20 yung condition. So, mapupunta siya dito sa else, which is yung condition na ipiprint yung good evening. Kaya ang output is yung good evening. So, pwedeng marami pang, kapag gagamit tayo ng else if, pwedeng hindi lang ganito. Marami pwedeng if, else if, another else if, another else if, kahit ilang else if yan, basta meron kayong if sa unahan and else sa dulo. Okay. So, ayun yung katapusan ng if-else statement. Let's move on to the next. Switch. Ito yung nabanggit ka kanina. Use switch statement
to select one of the many code blocks to be executed. So, katulad lang siya ng if-else statement. Pero dito, pwede mo siyang gamitin kapag mas marami yung code. So, ganito siya. Example. Basahin ko muna. So, this is how it works. So, the switch expression is evaluated once. Isa lang siya binabasa. So, the value of the expression is compared with the values of each case. So, under ng expression na yon, meron tayong iba't ibang case. So, kapag nagtama yung isang case na doon, ma-end na yung program ng switch. Okay? So, if there is a match, that associated block of code is executed. So, lastly, the break and default keywords will be described later in this chapter. Yan. So, another one, katulad ng sinabi kanina, when C# reaches a break keyword, yung break, it breaks out of the switch block. So, kapag may nabasa kayong break, in every case, big sabihin, doon nagka-cut off yung, doon mag-e-end yung condition. Okay? Kapag nakita yung break. Kaya maglalagay kayo ng break every condition kapag gagamit kayo ng switch. Next, this will, the default keyword is optional and specifies some code to run if there is no case match. So, ito yung example ng switch statement. So, ito yung syntax niya, switch and then yung expression. So, dito sa expression, para siyang variable name, okay? And then, under ng switch expression, nandun yung iba't ibang case. So, under ng bawat case, meron tayong code block. Yung code block is doon ilalagay kung ano yung gusto mo mag-execute doon sa case na yon. So, ito yung example. Int day is equal to 4. So, ito yung dineclare na yung day is equal to 4. And then, open tayo ng switch statement, switch, and then yung expression niya is day. Under ng switch na yon, meron tayong case 6, case 7, and yung default. May tatlo tayong condition sa loob ng switch. Yung case 6, under nun, is ipiprint yung today is Saturday, and then break. So, it means, kaya may break dyan, kasi halimbawa lang, kapag nag-true kapag nag-true yung condition dito sa case 6, ibig sabihin, dito na magsa-stop yung condition. Dito na mag-stop yung condition. Kaya may break every case. Katulad din sa case 7 tsaka sa default, may break sila pareha. So, next, case 7, under nun is ipiprint yung today is Sunday kapag 7 yung nilagay. O tama, kapag 7 yung nilagay. Case 6, kapag 6 yung nilagay. And then meron tayong default, which is yung under nun, is ipiprint yung looking forward to the weekend and break. So, example nito, example lang. Example yung int day, ang day natin is equal to 6. So, dito siya magto-true under ng case 6 kasi 6 yung nakalagay. Okay? So, kapag 6 yung day natin, ang magiging output niyan is today is Saturday. Kapag 7 naman yung nakalagay sa day natin or yung dineclare, ang mag-output dyan is today is Sunday. Pero dahil wala doon pareha, walang 6 and 7 hindi 6 and 7 ang dineclare natin, which is 4, dito siya mapupunta sa default, which is yung default natin is ipiprint yung looking forward to the weekend. Kaya ang magiging output nitong switch statement is looking forward to the weekend. Okay? So, I hope naintindihan. Yan, tapos na tayo sa conditional control ng programming control structures. Let's move on naman to the third programming control structures, which is yung iterative control or tinatawag nating loops. So, it means it repeats a block of code until a condition is met. So, example nito is yung for or while or yung do while na loop. So, para mas maintindihan nyo, yung iterative control or yung loop na tinatawag is nire-repeat yung block of code or yung code na gusto mong i-execute until nag-true or nami-met ng condition yung value, yung tama. Until na-met yung condition na yun. Nawawala ako. So, hanggat nami-met ng code mo yung condition na yun, patuloy na patuloy siyang mangyayari or tuloy-tuloy pa rin, paulit-ulit na mangyayari until hindi na siya magto-true. Okay? Yan, ito yung example. Example ng loops natin. Ano nga ba yung loops? Loops can execute a block of code as long as a specified condition is reached. So, ayun nga. Hanggat na-reach niya or na-maintain niya or na-met niya yung condition is mag-uulit yung code of block na in-execute natin. Loops are handy because they save time, reduce errors, and they make code more readable. So, maganda tong gamitin yung loops kasi merong mga ibang program na gumagamit, pwedeng palitan yung if-else or yung mga conditional control natin ng loops para mas madali or mas maganda yung magiging program natin. So, ito yung example ng loops na nahanap ko. So, meron akong nahanap na dalawang uri ng loops, yung while loop and yung for loop. So, let's talk about while loop first. So, ang while loop, the while loop loops through a block of code as long as a specified condition is true. Ito yung example. So, while, ito yung syntax. While, and under nun yung sa loob ng condition. While, tas yung condition mo. And under nun, yung gagawin mong block or code of block to be executed. So, ito yung example. So, magde-declare ako, integer I is equal to 0. So, ang I natin is equal to 0. And then, gagamit ako ng while. While I
is less than 5, yun yung condition ko, gagawin ko to. Under nun, console that right line I. And then, increment I. Kung natatandaan nyo, yung I++ increment yan, right? So, dahil ang I ko is equal to 0, babasahin niya tong second line. While I is less than 5, magtutrue siya, di ba? So, na-meet niya yung condition. Sabihin, gagawin niya to. Console that right line, increment I. So, yung 0, magiging 1 kasi nag-increment tayo ng isa. And then, babalik ulit siya sa umpisa. Pagkabalik sa umpisa, tatanungin ulit yung condition, while I is less than 5. So, ano na yung I natin ngayon? 1 na. Less than 5 pa rin ba siya? Yes. Kaya gagawin niya ulit yung code of block, which is increment 1, ay increment I. So, magiging 2 na yung I natin kasi nag-increment ulit tayo ng isa. Until na mag-5 siya. So, kunwari, halimbawa, 5 na ang I natin. So, while I is less than 5, tapos yung I natin is 5 na din. So, magpo-false na siya kasi hindi na siya less than 5. Doon na mag-e-end yung condition natin. Okay? Okay. Next is yung do-while loop. So, do-while loop is a variant of the while loop. So, para lang siyang while loop. Okay? So, this loop will execute the code block once before checking if the condition is true. So, dito sa do-while loop, i-execute niya muna yung block of code before i-check yung condition. So, gagawin niya muna yung code before yung condition. Yun yung tatandaan niyo sa do-while loop. Ayan. So, ito yung example. Ang syntax nito is do. Do, and under ng do, yung gagawin nating code of block. And then, while. Condition. Kung ano yung condition mo or yung gagawin mong statement. So, ito yung example. Int I is equal to 0. So, yung I natin is equal to 0. So, do, under ng do natin, console that right line I increment. So, habang ginagawa natin itong increment I, i-check after nun, yung condition, while I is less than 5. So, simulan muna natin dito. Do I increment. So, ang I natin ngayon is 0. And yung sabi, do increment I. So, magiging 1 na yung I natin. And then, i-check niya kung tama yung condition. So, while is I less than 5. So, ang I natin ngayon is 1. So, magtutrue siya dito kasi less than 5 siya. So, babalik ulit siya dito sa do. Do increment I. So, magiging 2 na. And then, i-check niya ulit yung condition. While I is less than 5. 2 pa lang yung I natin. And then, kaya magtutrue siya. Babalik ulit siya dito sa do. Magiging 3. And magtutrue ulit siya sa condition. Babalik sa do. Magiging 4. Babalik sa condition. And then, babalik sa do. 4 na yung I natin. Increment ulit. Increment I. So, magiging 5 na siya. And then, i-check niya ulit yung condition. While I is less than 5. Ang I natin ngayon is 5 na. So, magpo-false na siya dyan. Kaya mag-end na yung condition. Okay? Sana na-gets. So, dito sa do while, yung code of block muna before yung condition. Next is yung for loop. So, medyo mahaba-haba to. So, when you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of while loop. So, kung hindi nyo alam kung ilang beses kayo maglo-loop or maramihan yung kailangan yung i-loop, pwede nyo gamitin yung while loop or yung do while loop. Pero kung alam mo kung ilang beses ka lang maglo-loop or kung ilang beses ka lang kailangan umulit sa program, pwede nyo gamitin yung for loop. Kasi dito sa for loop, pwede tayong gumamit ng 3 statement sa iisang condition. Okay, so iisa lang yung condition niya, pero under nun may 3 tayong statement na kailangan niyang ma-meet. Example, ito, yung syntax niya, for, sa loob nun yung condition, which is meron tayong statement 1, statement 2, and statement 3. And under nun, yung code of block na execute natin. So ito yung example. For, katulad ng nandito, sabi kanina, statement 1 is executed 1 time before the execution of block. So yung statement 1, always isang beses lang siya na-execute. Yung statement 2 defines the condition for executing the block. So sa statement 2, dito niya ina-identify kung true or false pa din yung condition. So sa statement 2 yun mapupunta. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. So kung nag-true yung statement 2, gagawin yun ni statement 3. Okay? So hanggat nagto-true yung statement 2, uulit-ulitin yun ng statement 3 until mag-false yung statement 2. Okay? Kaya ang example dito ganito. Sa statement 1, nag-declare tayo ng int I is equal to 0. So isang beses lang yun dineclare, right? Kasi sabi, is executed 1 time. Kaya kadalasan sa statement 1 is yung declaration sa for loop, okay? So, ang second statement naman, ang sabi, defines the condition for executing the block. Kaya ang statement 2 dito is naging I is less than 5. Kasi ang sabi ko sa inyo kanina, example ng statement 2, nagde-define siya kung yung condition is nagto-true pa din or false. Kaya dito sa statement 2, ang pwedeng gamitin dyan or yung madalas na gamitin na condition dyan is yung mga conditional operator or yung ginagamitan natin ng, anong tawag dun? Nakalimutan ko yung tawag. Basta yung ginagamitan ng mga is equal to, greater than, less than, greater than equal, less than equal. Doon pumapasok yun sa statement 2 kasi doon natin na-define kung yung statement is true or false. Okay?
So, statement 3 naman is yung increment I. Kadalasan, increment or decrement yung nilalagay dito sa statement 3 because ito yung one way para mag-stop yung condition. So, gawin natin yung example. So, int I is equal to 0. Statement 2 I is less than 5. Statement 3, increment I. So, una tayo dito, statement 1, babasahin. Nabasa niya na, I is equal to 0. So, console that right line I. So, yun yung code of block. Ipiprint na yung I. So, ang I natin ngayon is 0. So, ipiprint niya yung 0. And then, pupunta tayo sa statement 2. Ang statement 2 natin, i-define kung yung I ba is less than 5. Ang I natin ngayon is 0. So, less than ba siya ng 5? True. Yes. Kaya, mag-i-increment siya. Pupunta siya ng statement 3. Diba? Kasi ang sabi ko kanina, hanggat nag-true yung statement 2, gagawin yung statement 3. Okay? So, nag-true to, mag-i-increment siya ng isa. So, kaya yung I natin magiging 1. And then, yung code of block ulit, console that right line I. So, 1 na yun. So, ang pinrint na natin yun is 0 and then 1. Yun na yung output natin. Next, babalik ulit tayo sa statement 2. I is less than to 5. Yes, correct. Kaya mag-i-increment ulit siya, magiging 3. And then ipiprint ulit yung I. So, ang output natin ngayon is 0, 1, 2. Ito pala 2, hindi pala 3. Okay, try natin gawin yung example dito. So, yan. So, ito siya. Try natin kung gagana. Yan. Ito yung print niya. Kasi, ayan, nag-ulit-ulit yung loop until mag-5 yung I and then nag-false na siya. Okay? Kaya hindi niya nag-pinrint hanggang 4 lang yung output natin. Okay? So, yun lang naman yung example. So, that's all for today's discussion. Thank you for listening. Let's meet again tomorrow, okay? Yun lang. Thank you. So, good day, everyone. I am Precious Gold Ingig, and we're here today again to continue our discussion yesterday. But today, we're going to discuss about methods. So, this is the last discussion we are going to take. So, let's introduce what is methods in C# language in programming. Okay. So, what is method? So, a method is a block of code which only runs when it is called. So, you can pass a data that known as a parameter into a method, and methods are also used to perform certain actions, and they are also known as functions. So, itong method na to, ang trabaho niya sa program is pwede tayong mag-store sa loob ng method ng isang block of code or ng block of code, and then gagana lang siya or mag-run lang yung code na yun kapag tinawag yung method na yun, pag dineclare yung method na yun. Okay, so why use methods? Bakit tayo gumagamit ng method? So, dahil nga sabi ko kanina, to reuse code and to define the code once and use it many times. So, very helpful din itong methods kasi pwede kang mag-execute ng one block of code sa loob ng method, and pwede mo siyang gamitin kahit ilang beses sa program mo. Okay, so, ganito yung example ng, ito pa pala. So, a method is also defined with the name of the method followed by parentheses. So, malalaman natin na method yun kapag nakita nyo may pangalan dun ng method, yung variable ng, parang variable name ng method followed by may parentheses. So, kapag may nakita kayong ganun, it means method yun. So, C# provides some predefined methods which you already are familiar with. Kaya yung nakikita natin sometimes kapag nag-open tayo ng Visual Studio, maglagay tayo ng example. So, ganito yung example niya. Kung makikita nyo, ito yung method, yung nasa pinakaunahan ng ating program. Yung pinakauna na nakikita natin. Kasi ito yung default na nakalagay kapag nag-open tayo ng program sa Visual Studio, right? Ito yung method. Ito yung pangalan ng method followed by parenthesis. Ayan. So, merong
parameter sa loob ng parentheses, which we're going to talk about later. But you can also create your own methods to perform certain actions. So, hindi lang yun yung pwede nating gamiting method, ano. Bukod doon, pwede din tayo gumawa ng sarili natin pang method na pwede nating i-customize sa loob ng program natin. So, ito yung example ng method. So, ganito yung syntax niya. Kung nakikita nyo, kaparehas ka kanina, right? Class program. Ito yung nandito sa unahan. Ito yon. Class program. Ibig sabihin, dito nagsisimula yung ating code. Itong namespace, ito yung pangalan ng ating file sa kung saan nakasave yung program natin. Yan. And then, ito yung sinabi ko kanina, static void my method. So, ano-ano nga ba itong mga to? So, itong my method and yung parentheses, yan yung name ng method natin sa dito sa syntax natin, okay? So, pwede nyo itong ibahin, yung my method, pwede nyo ilagay nyo dyan kahit ano. Basta, kung ano yung maiisip yung variable or name para sa method nyo. And then, yung static naman, it means that the method belongs to the program class and not an object of the program class. So, yung static na yan, yung nagre-remind sa program natin na hindi siya kasama sa program. Hindi siya object, okay? Isa siyang class. Ibig sabihin, kaparehas siya nung nandito sa taas, yung class program, kung nakikita nyo. And then, yung void, it means that this method does not have a return value. So, kapag nakakita kayo ng void, static void, it means yung method na yon hindi siya nagre-return ng value, okay? Hindi siya nagre-return ng output, yung method na yon, okay? So, ang kadalasan na ginagamit dito sa void is string, okay? Like, ito, katulad ng example sa Visual Studio 8. Yan, here, nakalagay dito. So, dahil void siya, wala siyang i-return na value dito, no? And ang kadalasan na ginagamit natin sa static void is yung string, which is dito lang, nag-declare lang siya ng hello world. So, try natin. It means kapag nag-start yung program, static void main, wala siyang re-return, lalabas lang to, yung string na hello world. So, try natin kung gagana. Yan, lumabas siya. Lumabas yung hello world. So, tama yung method natin. Okay, so let's go back. And then, under nun, sa loob ng method natin, doon natin ilalagay kung ano yung code of block na gusto nyong mangyari or to be executed. And then, followed by dun sa mga brackets. So, let's talk about naman how to call a method. So, itong pagko-call ng method, hindi siya applicable sa static void. Kasi nga, yung static void, di siya nagre-return, di ba? Kapag magko-call tayo ng method, it means kailangan natin mag-return ng value o kailangan natin ng output. So, to call or execute a method, write the method's name followed by 2 parentheses and semicolon. So, iting example para mas lalo nyo maintindihan. Parehas lang siya kaganina, but ito, yung static void main naman yung nakikita natin, it means hindi na siya method main na yung nakalagay, right? Ibig sabihin, dito nagsa-start yung program natin. Hindi, I mean dito nagsa-start yung program natin bukod dun sa method. Kasi nga, di ba, yung method, para lang siyang declaration ng variable or ng code of block. And then, yung method na yun, tatawagin lang natin siya kapag kailangan natin ng output. So, kadalasan, hindi siya sinasama sa main program natin or labas siya doon sa code ng program natin. Okay? Kaya kung nakikita nyo, dito, sa part na to, static void my method. So, itong nasa taas na static void, ito yung method natin. And then, yung start ng program natin is itong static void main. So, dito nagsa-start yung program natin. And dito yung method natin. Okay, nasa labas siya. So, ganito yung pag-call ng method natin. No? So, isusulat lang natin yung name ng method natin, which is yung example dito. Ito yung name niya, my method. So, ide-declare natin yan. Ang ilalagay din natin yung name followed by parentheses and semicolon. And then, mangyayari na
or magra-run na dun lang magra-run yung code of block na ginawa nyo. So, katulad dito, yung example. Ang method natin, my method. Kapag tinawag niya yung method na to na my method, it means magpiprint siya ng I just got executed. So, ayan yung nakalagay sa method. And then, dito sa program natin, sa main, makikita natin na dineclare niya yung my method. Ano ba yung laman ng my method natin? Ito. Ito yung kailangan gawin kapag dineclare yung method. Kaya ang magiging output niya is ito. So, magbigay tayo ng example. Start tayo. Okay. Ito yung example. Simulan natin to. Start tayo. Static. Void. Kunwari, example, mag-greet tayo sa pagbukas ng program. So, lalagay kong variable name is greet. Ayan. Static. Void. And then, greet yung method name natin. Close open parenthesis. Then, gusto ko kapag dito sa method, pag tinawag natin yung greet, ibig sabihin ganito yung sasabihin niya. Hello. Ay, no. Welcome, sir. Yan. So, try natin i-declare yung method natin. So, ayun na, nag-suggest na siya. Iyan natin. So, para i-declare yung method, yun ito ang gagawin natin. Sulat natin yung variable name, ay yung method name, which is ito, yung greet. So, sulat natin yung greet. Greet, then close open parenthesis. Yan. Ito yung method natin. Then, dito tayo nag-declare ng method. So, try natin kung gagana. Kung i-declare niyo yung welcome user. Tada! Gumana siya. Yan. Very good. So, let's move on. So, yung method din daw, kagaya ng sabi sa intro kaganina, mag-code lang tayo ng isang beses and pwede natin siyang gamitin ng maraming beses pa. Ibig sabihin, pwede natin siyang i-call yung method how many times we want. Okay? So, ganito yung example niya. Ito yung example ng syntax. So, kung ilang beses nyo gusto itong ma-call yung method, ganun din yung bilang kung ilang beses nyo rin i-call yung method dito sa main program. So, ang nakalagay dito, 3 beses niya, dineclare yung method niya, which is, ipiprint yung I just got executed. So, ang magiging output nito, 3 din yung mapiprint na I just got executed, katulad nito. I hope malinaw sa inyo yan. Next, method parameters and arguments. So, information can be passed to methods as parameters. Parameters act as variables inside the method. So, katulad ng nakita nyo kaganina na sinabi ko dito sa Visual Studio, pinakauna. Here, ito, ayan, and ito is parameter sa loob ng method natin, which is ito. So, they are specified after the method name inside the parentheses. You can add as many as parameters or variables as you want. Just separate them with a comma. So, pwede tayo maglagay ng kahit ilang variable sa loob ng method na gusto nating makuha. And gagamitin natin yung comma para i-separate yung mga each variable na yun. So, let's have an example. Ito yung example nito. So, dito sa example natin, gumamit tayo ng string. And then, sa string na yun, yung string na yun na ilalagay ng user na input is masustore dito sa pangalan ng string, which is yung name. So, ito yung pangalan ng string ha, yung type, and then yung pangalan ng type or yung variable name ng type, okay? Sa loob ng my method dun sa parentheses. So, kapag nangyari to, ang gustong mangyari sa program, kapag nag-add siya ng name, ipiprint niya yung name plus i-add yung word na yun. So, makita niyan. So, kapag ginawa natin yan or kinol natin yung method, ganito yung mangyayari. My method, and then sa loob nun, yung string, which is dapat string dapat ha, and then yung name. So, ang name na in-input natin is 0. Tapos, sa susunod na declaration, Bria naman yung ginamit. And then, sa susunod na declaration ng methods, Serenity yung ginamit. Ang magiging output nito, yung name, 0, plus yun. So, ang output niya is 0, yun. Yung pangalawa, ganun din, Bria, yun.
then Serenity, yun. So, let's have an example. Try natin gawin itong code sa Visual Studio. So, ganito siya. Nakalimutan akong i-discuss. So, kapag gagamit naman tayo ng method na, balik tayo dito sa, so kapag gagamit tayo ng method na hindi void, papalitan natin yung word na void dito sa taas kasi ang void, pag void ang nilagay natin, hindi siya magre-return ng value. So, anong ilalagay natin dyan para replacement? Kung ano yung magiging parameter nyo. So, example dito, ang parameter niya is string. Kaya, ang type din na papalit natin dito sa word is string din. So, magiging static string tapos yung pangalan ng method nyo. Okay? Naintindihan ba? May example ba dito? Pangalan. Ano bang pwede? Name. Name, string. Name. String. Diba yan? And then, kapag nag-method ako ng name, ganito yung mangyari. Name, yung name na i-input ng user plus example, bigyan natin ng surname. Montifal. Yan. So, kapag nag-input siya ng name, ibig sabihin, i-add yung Montifalco kapag dineclare yon. So, try natin i-declare yung method. So, declare natin. Name, open, close parenthesis, then semicolon dito. Then, lagyan natin ng, kunwari ang name is Silvan. Yan, Silvana. Then, declare ulit tayo. Pangalawang declaration. So, ganito na yung ginagamit ko ganyan na ganito din mag-declare ng kahit ilang method na gusto nyo. Pareha lang sa syntax sa una. Direct. So, try natin kung gagana. Dapat ang lalabas dyan, Silvana, Montipalco, Direct, Montipalco. Okay? Tignan natin kung gagana. Gumana siya. Pero walang space. Lagyan natin yung space dito. Yan. Tama, gumana siya kung nakikita nyo. Saan na nakikita nyo? Try natin. Yan. Ay, lumaki. Ayan pala. Yan. Tama. So, let's move on to our next example. Method, default parameters. So, itong default parameters, you can also use default parameter value by using equal sign. So, dito sa default parameter, madalas siyang gamitin kapag maraming beses niya i-declare yung method. So, ganito yung example. Katulad niyan. Nag-declare siya ng method na ang nakalagay doon sa string na yon na country is Norway. So, ang nakasave, ito yung default niya. Yung default na code niya sa loob ng method, no? So, kapag tinawag niya, yung method na to, ito yung lalabas, which is Norway, yung country. Okay? So, kahit maglagay pa ng kahit anong country, kapag dineclare niyo yung method, katulad dito, nag-declare siya ng method, pero Sweden, yung in-input ng user, ibig sabihin, ito yung i-output niya, Sweden. Then, sa second, India, so India din yung output. Tapos sa fourth, USA nilagay niya, kaya USA yung output. Pero dito sa pangatlo, as you can see, wala siyang nilagay na input sa pangatlo, no? So, automatic, kasi ito yung method niya, ito yung lalabas, kasi ito yung default niya. Kapag ito yung pag dineclare yung default na method, ang ilalabas doon is yung nakasave or yung nakastore doon sa method, which is Norway. So, ang pangatlong method na output is Norway. Try natin gumawa ng default. Oops. Try natin gumawa ng default ha. String, kunwari name. Name equals to, lalagyan natin ng equals kasi maglalagay tayo ng default value sa string. Lalagay ko yung pangalan ko. Precious. Yan. And then, yan. So, ganito yung mangyayari. So, ito yung default ko, Precious. So, kapag pag kinol ko yung default, magiging
precious siya and they add yung surname which is Sinclair. Pero di ko pa na-try yan kung gagana yan. So, try natin. Mr. And then, yung default ko. Sa gitna tayo kasi pang middle lang. So, yan lang. Try natin kung gagana. Gumana. So, ganun lang yan. So, as you can see, dito sa pangalawang, ay, nawala. Oo na, sige na. Dito ka sa dulo. Huwag kang pakita. Ayan. So, as you can see, dito sa program natin, nag-save ako ng default name which is Precious. And then, kapag ginawa ko yung method na yon is, kukunin niya yung input ng user na name plus i-add yung nilagay kong second name which is yung surname namin. And then, kapag kinol yun, lalabas yung in-input. Halimbawa, in-input ng user is yung name niya, yung circle 80, i-add yung surname. Ito. Kasi, yung name plus yung second name which is in key. And then, dito sa pangalawa, yung default yung ginamit ko and yung pangalan na Precious. And then, kapag nangyari yun, i-add ko yung name na ito. So, kaya ang magiging output niya is ganito. So, tama, gumana yung output natin, no? Yung code. So, isa lang yun sa pwedeng mangyari, no? Sa paggamit ng method. Next, method overloading. Huwag muna tayo dyan. So, balik muna tayo dito. So, bukod sa pag-declare ng method ng ilang beses, pwede rin tayong gumamit ng operators kapag nag-declare tayo ng method. So, try natin ito. Meron tayong isa pang example. So, ang gagawin natin, and then, papalitan ko ito ng int, then name x. Parin ko ito. Send, kapag nangyari yun, ang gusto kong mangyari is, nalagyan natin ng 0.00 yung x kapag kinol natin yung method. So, x plus 0.00. So, ganyan yung mangyari. Kapag nag-input ako ng number sa x na yan, masisave dito sa variable na yan, and then, i-add niya yung 0.00 kapag tinawag na natin yung method. So, tawagin natin yung method. Magiging math. Ba't nandyan ka sa dulo? Tawagin natin method, math. And then, ang i-input ko, kunwari, halimbawa, ang x na nilagay ko is 10. So, try natin kung gagana. Right, naging 10.00 kasi inad niya yung 00 sa method. So, let's add another one. Math 1,000. Or, ganito na lang. 1, 2, 3, 4. So, gumana yung code natin. So, bukod dyan, pwede rin tayong gumawa ng process sa loob ng code natin. So, example, sabi ka ganina sa discussion natin, pwedeng kahit iilang variable yung gamitin natin sa loob ng method. So, gawin natin yon. So, using comma yan. Int y, int z. So, meron tayong tatlong variable sa loob ng method. And ganito yung gusto kong mangyari. I-add natin lahat yan. So, y plus z. So, kapag kinol ko tong method, gusto ko i-add niya lahat ng input sa x, y, z. Okay? So, try natin i-declare. At, then maglagay tayo ng input. So, ang x gusto ko 20. Ang y gusto ko 75. Then yung z gusto ko 89. So, before natin i-check kung tama yan, gumamit mo na rin ng calculator. Check kung tama yung lalabas. So, 20 plus 75 plus 89. So, nakalagay dito dapat 184 ang lalabas. Check natin. 184. Tama. Gumana yung code natin. So, yun lang naman sa paggamit ng method. Let's move on sa next. Method overloading. So, dito naman, method overloading, multiple methods can have the same name with different parameters. So, we all know naman na kapag sa coding, hindi tayo pwede gumamit ng variable na pareha yung name, no? So, kasi mag-overload nga yung code natin. Pero dito sa method, pwedeng gamitin yun. At tinatawag yung method overloading. So, pwede siyang magkaroon ng parehang name. Basta magkaiba sila ng parameter or type. So, halimbawa,
sa string, may variable name ka doon na name. And then, sa input ay sa integer, naglagay ka din ng variable name na name. So, pwede yun. So, tignan natin yung example. So, ganito yung example dito. Sa unang method, ito yung unang method. Yan, kung nakikita nyo. Nag-declare siya ng integer x tsaka integer y. So, yun yung variable niya no, sa loob ng method niya. Then, dito sa pangalawang method, ito, double naman yung ginamit niya. So, nakikita nyo dito yung void, pinalitan niya ng int, no? And dito din, pinalitan niya rin ng double. Kasi, yun yung variable na ginagamit niya na parameter sa loob ng method. Okay? So, kung hindi void ang gagamitin nyo, or hindi kayo kailangan mag-return, void ang gagamitin nyo. Pero, kapag kailangan nyo mag-return, gagamitin nyo yung type ng parameter na gagamitin nyo. Okay? So, kung double yung parameter nyo, double din yung ilalagay nyo dito. Okay? So, nakita nyo rin dito na parehas yung variable name nila na x at y, pero magkaiba sila ng parameter, which is dito double. Dun sa una, integer. So, pwede yun. Then, dito naman sa, ang ginawa niya, sa pag-declare, dineclare niya yung method na ito, yung unang method, dito sa variable na mynum1. So, sa mynum1 na yon dito sa method na to, ipagpa-plus niya yung x and y. And yung x and y niya merong 8 and 5. So, i-add niya yon. And then, sa second na method, dineclare niya dito sa mynum2, which is double naman yung type. And then, ang value niya is 4.3 kasi alam natin ang double consists of decimal numbers. At hindi yun pwede sa integer, okay? And then, yung y niya is 6.26. And then, ang output niya magiging, ipiprint nila yung output nitong dalawa. So, mag-try naman tayo. Gumawa ng example. So, ganito ang gusto kong mangyari. Ito na, add 4 times. Yung dalawa lang gagamitin ko. And dahil times yan, kapag times ang gagamitin natin is asterisk. So, mag-declare ulit tayo. Division, divide. Gagamitin ko. Parehas. Double naman kasi division to double. Double x. Double y. Yan. So, kapag nangyari ito, gusto kayo divide nila yun. Console. Right line. X divided by y. Yan. Then, i-call natin yung method. So, try natin i-call. Declare muna natin yung method na to. So, integer. Ano pwede? Times. Tama ba? Is equal to times. Which is yung method natin sa taas. Ayan. Highlight siya. Then, maglagay tayo ng variable. Ang x ko is 10. And 20 ang y ko. And, yan. Kapag hindi void ang gagamitin natin, lalagyan natin ng return. Return. Then, sa pangalawa, double divide is equal to divide. Then, lagyan natin ng value. 56. 3. Try natin ito. Tama. Ay, no. 6. Try natin. I-print pa pala natin. I forgot. Times. Yun na. Okay na. Yan. Tama. So, una nating dineclare is yung divide, which is ang sagot dito sa 56 divided by 6 is 9.334. And then, dun sa times na 10 times 20 is 200. So, gumana siya. Gumana yung pag-method overloading natin. So, is that the last? So, dyan nagtatapos ang ating discussion for today. So, I hope may natutunan kayo sa discussion ko. And kung may hindi kayo naintindihan, panoorin nyo lang ulit yung video. And try nyo rin na bisitahin tong website. Ito yung website kung saan ako gumagamit or naghanap. So, ito yung website kung saan ako nag-aaral ng tutorial sa paggamit ng C#. No? So, dito rin galing yung mga dinidiscuss ko sa inyo. Yung website na to, it's called W3, ay, tama ba? W3 Schools.
Yan, W3 Schools yung website na to. So, kung nalalabuan man kayo sa discussion ko, then you can go to this website kasi dito rin naman ako nang galing or kumuha ng information para i-explain sa inyo. Okay? So, that's all for today's video. Thank you for listening.